Maganda at mapagpalang araw! DJ Sean here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Mahilig ka ba sa Slurpee? Yung matamis na inumin na iba-iba ang kulay at flavor na nabibili sa sikat na convenience store? Lalo na kapag tag-init, masarap itong inumin, hindi ba? Pero alam nyo bang pwede kayong mapahamak ng dahil sa inumin na ito? Tama kayo ng rinig. Ang simpleng inumin na ito ay pwedeng magdulot sa iyo ng pinsala at yan ang ating topic ngayon. Kung dati-rati ay matatandaan nyo may refill pa nga at malalaki ang mga lalagyan nito. Pero ngayon ay hindi na, hindi ba? Alamin natin ang posibleng dahilan kung bakit hindi na ito gaya ng dati. Biyernes ng gabi, isang stretcher ang ipinasok nga sa isang ambulansya. At pagkatapos ay mabilis na umalis ang ambulansya mula sa isang ospital para magpunta sa mas malaking ospital na mas maraming kagamitan. Ang nasa loob ng ambulansya na ito ay ang 4 years old na batang lalaki. Kasama ng bata sa loob ng ambulansya ang kanyang mga magulang na puno ng katanungan kung bakit na ospital ang kanilang anak at paano nga sila napunta sa ganoong sitwasyon. Bago nga mangyari ang lahat, normal na bata lamang ang kanilang anak na enjoy sa pag-inom ng slushy o mas kilala bilang Slurpee sa ating bansa. Pero maya-maya ay tila nag-iba na ang bata. Nagwawala ito at aktong sasaktan pa ang kanyang sarili hanggang sa tuluyan nang nawala ng malay. At nang mga oras na iyon ay nasa bingit na ng kamatayan ang bata. Ang nanay ng batang ito ay ang 24 years old na si Beth Green mula sa UK. Dinala ni Beth ang kanyang anak na si Alvy, 4 years old at ang kaibigan nito sa isang bowling alley. Matapos niyang sunduin ang mga bata ng October 23, 2023. Habang nasa alley, namataan ni Alvy ang isang slushy machine. Lumaki ang mata ni Alvy nang makita ang matingkad na pulang kulay ng matamis na inumin na ito. Tinanong ni Alvy ang kanyang nanay kung pwede ba silang bumili ng slushy at uminom. Hindi naman nag-atubili si Beth na bilhan ang mga bata dahil alam niyang sarap na sarap si Alvy sa unang tikim nito ng slushy. Sobrang tuwang-tuwa si Alvy at kanyang mga kaibigan habang sinisip-sip ang Slurpee habang naglalaro. Subalit makalipas lamang ang 30 minutes, bigla na lang nagbago si Alvy. Bandang 4:50 ng hapon mula sa pagiging masaya at bibong bata, tila biglang sinumpong si Alvy at naging masungit. Sinabi ni Alvy na pagod na siya at ayaw niyang maglaro pa. Nabahala naman si Beth at ang kanyang asawang si Fred sa ikinikilos ng kanilang anak. Inisip na lang na mag-asawa na pagod ang kanilang anak at nagdesisyon na nga silang umuwi na sa bahay. Bago nga umuwi, nagpunta pa sila sa McDonald's at umasa na baka sumaya si Alvy kapag nakakain ito ng paborito niyang pagkain. Ngunit walang naitulong ang pagkain. Habang nilalagay ni Beth si Alvy sa car seat, bigla na lamang nagwala ang bata. Nagsisisigaw si Alvy habang sinasabing, "No at leave me alone." Nakalupaypay na din ang ulo ng bata na tila antok na antok. Nagdesisyon na nga ang mag-asawa na umuwi ng tuluyan at ihatid ang kaibigan ni Alvy. Pero nagpatuloy pa din ang ganung pag-uugali ng kanilang anak. Nang dumating sa bahay, hindi pa din tumigil ang pagsigaw at pagwawala ni Alvy. Dahil dito, humingi na ng tulong sina Beth at tinawagan ang nanay ni Fred. Pinayuhan sila ng nanay ni Fred na magtungo na sa pinakamalapit na ospital. Nang natapos nga ang tawag, mas lalong lumala si Alvy. Nang mga oras na iyon, nagsimula ng sakta ng bata ang kanyang sarili at tila nawawala na sa katinuan. Takot na takot ang mag-asawa kaya nagpunta sila sa George Eliot Hospital. Habang nasa ambulansya, bigla na lamang nawala ng malay si Alvy. Nang nakarating na sina Beth sa ospital, binitbit niya ang kanyang anak na tila hindi na humihinga. Sobrang lala nga daw ng sitwasyon dahil halos lahat ng aparato sa isang emergency room ay ginagamit na ng mga nurse at doktor. Habang nasa labas ng kwarto, kitang-kita ni na Beth at Fred kung paano alugin ng mga nurse si Alvy para siya ay gisingin dahil hindi na nagre-response ang bata. Binigyan ng rescue breath sa mga doktor si Alvy dahil hindi na nito kayang huminga ng sarili lamang niya.
Sinabi ng mga doktor na napakababa ng blood sugar level ni Albie at napakababa ng heart rate nito. Teorya ng mga doktor, posibleng aksidenteng nakainom si Albie ng gamot o ng insulin. Nang mga oras na ito, nagdesisyon na ang mga doktor na dalhin si Albie sa mas malaking ospital para mailagay siya sa high dependency unit o mas mababa sa tinatawag na ICU. Sa ospital na iyon, oras ang kalaban ng mga doktor para malaman kung ano nga ba talaga ang nangyayari kay Albie. At bakit nga ito nawala ng malay, gigising-gising at muling mawawalan ulit ng malay. Dito na napagtanto ng mga doktor na ang kakaibang sintomas ni Albie ay katulad ng mga sintomas ng isang batang halos kapareho niya ng edad. Ang batang nakaranas din ng mga sintomas ni Albie ay ang batang si Angus. Ang 29 years old na nanay ni Angus na si Victoria ay nag-grocery kasama ang kanyang dalawang mga anak. Nang biglang nakita ng bunso niyang anak na si Angus, 3 years old, ang isang kulay pulang slushy machine. Sabik na sabik si Angus na tinanong si Victoria kung pwede ba siyang uminom ng slushy. Ito ang unang pagkakataon ni Angus na makakatikim ng slushy. Pumayag naman si Victoria na bilhan ang kanyang mga anak ng slushy dahil wala naman siyang masamang nakikita kung iinumin nila ito. Subalit makalipas ang 30 minuto, naging iritable si Angus at gusto nang umuwi. Hindi naman pinansin ni Victoria ang sinabi ng anak at inisip lang na nagsusungit ito. Pero nakita na lamang ni Victoria ang kanyang anak sa sahig na tila nagtatantrums. Nit nang tingnan maigi ni Victoria ang kanyang anak, tila nagkumbulsyon ang bata. Agad na dinala sa ospital si Angus kung saan siya tuluyan nang nawala ng malay. Takot na takot si Victoria dahil maayos naman si Angus bago mangyari ang insidente. Tulad nga ni Albie, ang blood sugar ni Angus ay napakababa. Pero bakit nga ba naging ganito sina Albie at Angus? Iisa lang ang parehong ininom ng mga bata bago nila sapitin ang kanilang mga sintomas. Ang slushy o slurpee sa atin. Ang slushy ay binubuo ng tubig, yelo at syrup na may matamis na flavor. Bukod doon, ang slushy ay naglalaman ng high fructose corn syrup, glycerin, citric acid at natural flavors. Madalas naman gamitin ang mga kemikal na ito sa mga pagkain at inumin pero isa lang dyan ang salarin. Walang iba kundi ang glycerin o mas kilala bilang glycerol. Ang dalawang bata ay napag-alaman na nagkaroon ng glycerol intoxication. Ang lahat ng sintomas na naranasan ng dalawang mga bata ay dulot ng pagkalaso nila sa glycerol. Bukod sa pagiging iritable, sintomas din ng glycerol intoxication ang pagsusuka, pananakit ng ulo at shock. Ang glycerol ay walang kulay at walang amoy na kemikal na nagsisilbing pamalit sa asukal. Maraming kumpanya ang gumagamit nito sa kanilang mga produkto, tulad ng soda, energy drink, chewing gum, marshmallow, processed meat, condensed milk, wine, candy, icing, at iba pa. Para naman sa slushy, ang glycerol ay inilalagay sa syrup. Ito ang pumipigil sa yelo para maging matigas at mapanatili ang slushy texture ng inumin. Ang slushy ay madaling mabili dahil matatagpuan nga ito sa mga sinihan, theme park, bowling alley at sa convenience store. To sa Pilipinas, patok na patok nga ang ganitong inumin dahil mabibili ito sa sikat na convenience store. Kung iisipin, safe naman pala ang glycerol kahit na nahalo ito sa mga inumin katulad ng slushy. Pero may problema. Ito ay nakakalason o toxic. Pero kung nakakalason ang glycerol, bakit kaya ito ginagamit ng mga kumpanya sa tinitinda nilang inumin? At lalo na sa mga inumin ng mga bata ang pangunahing umiinom. Kung aaralin mong maigi ang bawat kinakain at iniinom natin, magugulat ka sa maraming kemikal tulad ng glycerol ang nakahalo. Ito nga ay talagang nakakapinsala sa tao sa pagdaan ng panahon. Ang glycerol ay hindi naman mapinsala sa mga matatanda dahil kaya itong iproseso ng ating katawan. Subalit para sa mga bata tulad ng edad ni na Albie at Angus, pwedeng magdulot ang glycerol ng seryosong pinsala sa kanilang katawan. Ang katawan kasi ng isang bata ay maliit, kaya kahit konting glycerol lamang ang pumapasok sa kanilang katawan,
Mabilis itong kumakalat sa buong body system. At pag nangyari iyon, hindi kaya ng katawan ng isang bata na maproseso ang glycerol at ito ay nagiging lason. Matagal ng red flag ang glycerol sa mga food safety experts. Taong 1976 nang unang napakilala sa mundo ang glycerol. Napag-alaman noon na hindi naman nakakalason ang glycerol kaya hindi nagtakda ang mga eksperto ng dapat na dami na pwede itong gamitin sa pagkain. Pero nito lamang August 2023, iniba ng bansang UK ang kanilang polisiya dahil sa dami ng mga batang na-ospital dahil sa glycerol. Sa bagong batas, ang mga inumin na may glycerol ay hindi dapat ibenta sa mga batang may edad 4 pababa. Bawal din na 2 beses bumili ng inumin na may glycerol ang bata na edad 10 pababa. Sa ospital, napag-alaman na ang sakit ni Albie at Angus ay tinatawag na glycerol intoxication. Ang lahat ng sintomas na naranasan ng 2 bata ay dulot ng pagkalaso nila sa glycerol. Ang sinapit ni Albie at Angus ay hamak na mas malala para sa mga unang kaso ng sakit na ito. Mabuti na lamang at agad na naitakbo sina Albie at Angus sa ospital at nagamot. Ilang araw lamang ang lumipas ay gumaling naman ang 2 bata at nakauwi na sa kani-kanilang mga bahay. Ayon sa mga eksperto, ang glycerol ay tumutulong sipsipin ang sobrang tubig sa ating katawan. Pero bukod sa tubig, kaya din sipsipin ang glycerol ang sugar mula sa mga daluyang ng dugo sa ating katawan. Kapag marami kang glycerol sa katawan, maraming mawawala sa iyo na tubig at sugar na malaki ang pinsala sa ating katawan. Kaya raw kung ang isang maliit na bata ay kukonsumo ng mataas na bilang ng glycerol, sa maikling oras lamang agad tong madedehydrate at susunod na ang iba pang mga sintomas. Sinabi nga ni Beth na dapat mas pagtibayin ng pamahalaan ang kanilang mga alituntunin tungkol sa glycerol. Sa investigasyon sa kaso ni Albie, lumalabas na may nakalagay na warning sign para sa pagbili ng slushy. At matapos nga ang nangyari, inutos ng Food Standard Agency ang nagtitinda ng mga slushy na tanggalin na ang free refill. Nang sa gayon ay hindi na maengganyo pa ang mga bata na bumili ng slushy at paulit-ulit na uminom. Pinadagdagan din ng FSA ang label ng slushy nang sa gayon ay mas mabatid pa ng mga bibili ng slushy ang pwedeng maging epekto nito sa katawan. Ang kumpanya na Slush Puppy ay tuluyan na nga tinanggal ang glycerol sa kanilang mga produkto alinsunod sa FSA. Ito nga ang pinaniniwalaang dahilan kung bakit hindi na nagre-refill ang mga inumin katulad ng slushy. Hindi gaya ng dati na malalaki pa nga ang lalagyan at sobrang marami kang pwedeng mainom. Kaya sa susunod na uminom kayo nito hanggat maaari ay huwag nating ipainom sa mga bata para hindi nila ikapahamak. Ikaw, mahilig ka rin ba uminom ng mga ganitong inumin, lalo na at tag-init? Mayroon ka bang alam mga kwento o dagdag kaalaman na gusto mong i-share sa iba nating mga manonood? I-comment mo lang ang mga topic na gusto mong ating talakayin sa ating channel. Huwag ding kalimutang i-subscribe, i-follow at i-share ang ating mga contents araw-araw. Mangyari lamang pong i-follow nyo din ang Manila Boy Wonder Philippines at DJ Sean Crime Stories. Marami pong salamat sa inyong suporta. God bless everyone.